So, magandang umaga, class. Maaari po ba kayong tumayo at tayo po ay manalangin? Erica, maaari bang pangunahan mo ang panalangin? Amen. So, bago ang lahat, maaari bang pakipulot ang mga kalat sa inyong mga upuan at pakitapon po sa labas? Okay po, very good po ang lahat. Pwede na po kayong magsiupo ng maayos. So, may lumiban ba sa klaseng ito? Mahusay. So, ngayon may isang rule lang po ako. Sana po ay makinig po kayo sa lesson po natin ngayon. So, bago tayo dumako sa bago nating lesson ngayong araw, ano po ang pinag-aralan natin kahapon? Okay po, tama. Ang pinag-aralan natin kahapon ay ang tungkol sa ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas sa imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. So, ano naman po ang meron sa nasyonalismo? Tama, ang nasyonalismo ay nagbigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga mamayan para ipaglaban ang kanilang kalayaan at soberanya. So, mukhang handa na kayo sa panibagong lesson natin. So, may papakita akong mga larawan. Maaari po bang tukuyin nyo kung ano ang nasa mga larawan? Okay po, tama. Isang Buddha. Ang susunod na larawan naman po, tama, isang simbahan. Ano naman po ang panghuling nasa larawan? Tama, si Papa Jesus. Ngayon, may idea na ba kayo kung ano ang lesson natin ngayon? Mga relihiyon. So, ang lesson natin ngayong araw ay bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba't ibang aspektong pamumuhay. Ang relihiyon, ito ay ang organisadong sistema ng paniniwala, seremonya at mga panuntunan para sambahin ang Diyos at mga Diyos. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na relegare na ang ibig sabihin ay pagbubuklod at pagbabalik loob. So, ayon sa kasaysayan, halos lahat ng mga relihiyon sa mundo ay nagmula sa Asya. Sa lawak ng teritoryong sakop at sa dami ng taong naniniwala, malaki ang dahilan na tawagin ang Asya na silangan ng relihiyon sa daigdig. So, sa next slide po, andito po yung mga relihiyon sa Timog Asya at Timog Kanlurang Asya. So, sa Timog Asya po, meron dito ang Hinduismo, Budismo, Jainismo, Sikhismo. Sa Timog Kanlurang Asya naman, andito ang Judaismo, Kristyanismo, Islam at Zoroastrianismo. So, may papakita po akong mga larawan. Maaari po bang tukuyin ninyo kung anong relihiyon to? Tama, ito ay Hinduismo. Ang Hinduismo ay pangunahing relihiyon sa India na naitatag ng mga Aryan. Naniniwala ang mga Aryan sa Diyos-Diyosan at sumasamba sa kalikasan. So, alam niyo ba na ito ay napalitan sa pagsamba kay Brahma na tagapaglikha? Alam niyo ba na ang Veda ang banal na kasulatan ng mga Hindu? Tinuturo ng Veda kung paano magkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ang tao. So, ginagalang ng mga Hinduismo ang individual na pagsamba. So, mayroon silang mga altar at nagpupunta rin sila sa mga banal na lugar. So, bukod sa India, may Hinduismo rin po sa Bangladesh, Sri Lanka at Pakistan. So, sa next slide naman po, anong relihiyon ang nakikita nyo sa mga larawan?
Tama, Budismo or Buddhism. So, ang Buddhism ay tinatag ni Siddhartha Gautama, isang batang prinsipe na ninais na maging asitiko upang danasin ang katotohanan sa buhay. Ang Buddhism ay nangangahulugang kaliwanagan. Alam niyo ba na may dalawang paghahati ang Buddhism? Una, ang Mahayana Buddhism at Theravada Buddhism. Ang Mahayana Buddhism, kinilala bilang Diyos si Buddha na tagapagligtas mula sa guro. Niyakap ito ng mga China, Korea, Japan, at Vietnam. So sa Theravada Buddhism naman po, kinilala si Buddha bilang guro at banal na tao. Kung sa Mahayana, kinilala lang siya bilang isang guro. Dito naman po sa Theravada, kinilala si Buddha bilang guro at banal na tao. So niyakap ng mga Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos at Cambodia Buddhism. So bukod sa mga China, Korea, Japon at Vietnam, Singapore or Taiwan, yung mga bansang po yan ay may Buddhismo. So, ang susunod naman po na larawan, maaari po bang pakitukoy kung anong relihiyon po ito? Tama, isang Jainismo or Jainism. Alam niyo ba na isa sa mga relihiyon sa India na itinatag ni Saba. Subalit ang pinaka naging pinuno ng Jainismo ay si Mahavira or Mardamana. So tinalikuran niya ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan at naging asetiko katulad din ni Buddha. Susunod naman pong larawan, ano po ang relihiyong ito? Tama, ito po ay Sikhismo or Sikhism. Ang Sikhismo ay tinatag ni Guru Nanak, sinikap niyang pagbuklurin ang mga Muslim sa isang kapatiran. So, ang mga mananampalataya sa Sikhismo ay matatagpuan sa India, Pakistan, at iba pang parte sa daigdig. So, ano naman po ang pangalawang mga larawan? Or ang susunod na mga larawan? Tama, ito po ay Judaismo or Judaism. So, ang Judaismo ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. So, ang paniniwala ng mga Hudyo sa iisang Diyos ay nagpapatunay na naging batayan ito ng Kristyanismo at Islam. Ang Torah ay naglalaman ng 5 aklat ni Moises. So, alam niyo ba na ang 10 utos ay galing sa relihiyon ng Judaismo. For example, yung igalang mo ang iyong ina at ama. Yun po ay galing sa Judaismo. Alam niyo ba na sa Argentina, Armenia, meron din pong mga Judaismo doon. So, next po, anong relihiyon ang nasa mga larawan? So, tama, Kristyanismo. So, lahat po tayo dito ay Kristyanismo. Ang Kristyanismo ang pinakamalaking bilang sa lahat ng mga relihiyon sa mundo batay sa dami ng mga tagasunod at kasapi nito. Ito ang relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo Jesus. Ang Kristyanismo ay mula sa relihiyong Judaismo. Mula sa lumang tipan na kinapapalooban ng mga aral ni Moises hanggang sa bagong tipan ng kanilang banal na aklat o Biblia, si Kristo ang ipinangukong Yesas o manunubos.
siya ang tagapagligtas na ipinadala upang iligtas ang sanlibutan. So ayon kay Kristo Jesus, mahal ng Diyos ang lahat ng taong tatanggap at mananampalataya ng tunay at lubos sa Kanya. So, ang Kristyanismo ay nagsimulang kumalat mula sa Jerusalem tungo sa mga lugar gaya ng Assyria, Mesopotamia, Asia Minor, Jordan at Ehipto. So, next naman po ng mga larawan. Tama, ito po ay Islam. Ang relihiyon ng mga Muslim ay sinasabing ikalawa sa pinakamalaking relihiyon sa daigdig. So ito ay galing sa salitang Arabic o salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan, pagsunod at pagsuko sa propetang si Muhammad. So ang huling propetang pinadala ni Allah ay siya ang nagtatag ng Islam. So sinasabing mababait daw po ang mga Muslim at mapagkakatiwalaan po. So may mga kaibigan po ba kayong Muslim? Alam niyo ba na ang mga Muslim ay may paniniwala rin? Tulad ng hindi sila maaring kumain ng baboy at uminom ng alak. Bukod po doon, ang mga lalaki rin po ay maaaring magkaroon ng 4 na asawang Muslim. So, sa Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Bahrain, Brunei, meron din pong mga Islam doon. So, last po, ano pong relihiyon ito? Tama, isang Zoroastrianismo. So, noong ika-6 na siglo or BCE, pinalaganap ni Zoroaster isang mangangaral na taga-Persia. Sang-ayon sa relihiyong ang buhay ng tao sa daigdig ay ang paghatak patungo sa kabutihan o kasamaan. So, pinamumunuan ang kabutihan ni Ahura Mazda, ang kataas-taasang Diyos, samantalang ang kasamaan ay nasa pangangasiwan ni Ahriman. So, ang diablong espiritu ito. So, ang mga aral ng relihiyon ay nakatala sa mga aklat na tinatawag na Zen Asbita. So, mula rito, ang mga pangunahing doktrinang namampalataya gaya ng Diyos at Diablo, langit at impyerno, purgatory, kaluluwa ng tao, araw ng pagbubukom, at wakas ng mundo. So sa next slide po, ito po ang ruta ng kalakalan noong unang panahon. So ang unang ruta po ay ang Hilaga or Hilagang Ruta. Ito ay nagmumula sa China at dumaraan sa Samarkand at Bukhara ng gitnang Asya hanggang sa Constantinople. So, ito ang ruta kung saan nagaganap ang kalakalan sa pagitan ng mga lugar sa Hilaga. So, tulad ng kalakalang nangyayari sa pagitan ng China at Russia. Ang China ay nag-i-import ng langis sa Russia. So, sa pangalawang gitnang ruta, mula sa lugar sa Asya, ang iba pang mga ngalakal ay tutungo naman sa baybay ng Syria na sa daang gulpo ng Persia. So dito naman po, sa Europe naman, Europe at Asia. Sa Europe naman ang ini-import po nila is mga damit at mga sasakyan. So, pangatlong ruta naman, Timog Ruta. Ang sasakyang pandagat ng mga mangangalakal ay bumabagtas mula sa India at iba pang daungan sa Asia. So, habang sa karagatang India, patungong Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. So, dito naman po, timog sila ang Asia naman po. At
Australia ang nag-i-important dito. So, sa slide po na ito ay magkakaroon po kayo ng individual activity. So, kompletuhin nyo po ang mga sumusunod na salita. Isulat po ito sa kwaderno. So, isang punto, bawat tamang sagot po ha. So, ano-anong mga pangunahing relihiyon sa sumusunod na rehiyon ng Asya sa Timog at Timog Kanlurang Asya? Ayan, okay po. So, ngayon naman po ay i-group ko po kayo sa tatlo. So, sa mga ibibigay kong topics, mag-search po kayo mga about doon. So, sa first na group po, ang topic niyo po ay ang mga relihiyon ng Timog Kanlurang Asya. So, sa group 2 naman po, ang mga relihiyon ng Timog Asya. Sa group 3, pakisulat po ang mga topic nyo. Mga ginagampanan ng relihiyon sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Yan. So, pwede kayong pumili ng leader nyo at isulat yung mga sagot nyo sa one whole. Yan. So, may mga tanong dito na isusulat nyo. So, pakisulat po sa papel. Ang unang tanong ay, ano-ano ang mga relihiyong umiiral sa Timog at Kanlurang Asya? Number 2, bakit itinuturing na mahalaga ang relihiyon sa aspektong pamumuhay sa mga Asyano? Number 3, naniniwala ka ba na nanatiling makapangyarihan ang simbahang Katoliko sa Pilipinas? Ayan. So, may criteria po yan ha. So, meron pong rubrics ang group activity nyo ha. So, ang nilalaman po ng rubrics ay aktibo at nakikiisa sa diskusyon, may malalim na pag-unawa sa mga paksa at nagpakita ng interes sa pag-aaral. Malinaw at komprehensibo ang presentasyon ng bawat pangkat. Maayos at organisado ang pagpapakita ng impormasyon. Nakapagbigay ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng Asyano. So, meron po dito, 5-5 po to, kaya total po nito ay 25. So, bago po magtapos ang lesson natin ngayong araw, may mga tanong po ako. So, lahat po ay pwedeng sumagot. So, makakaapekto ba ang paniniwala ng panrelihiyon sa buhay ng isang tao? Bakit? Yes, Julie. Tama. Dahil ito ang nagtuturo ng mga moral na batayan, pananaw sa mundo at gabay sa pagtuklas ng kahulugan ng buhay. Next po, bakit may malaking bahaging ginampanan ng relihiyon sa iba't ibang aspektong pamumuhay? Yes, Myla. Tama. Dahil nagbibigay ito ng mga panuntunan at tradisyon sa pamilya, komunidad at lipunan. So, maaari po ba kayong maglabas ng 1/4 at magkakaroon po kayo ng pagsusulit? May mga 1/4 na po ba ang lahat? So, question number 1. Babasahin ko lang po ito na isang beses. Number 1, ito ay isang ruta ng kalakalan noong unang panahon.
Anong ruta ang nagmumula sa China at dumaraan sa Samarkand at Pokhara ng Gitnang Asya? A. Gitnang Ruta. B. Timog Ruta. C. Hilagang Ruta. D. Silangang Ruta. Number 2. Ito ang salitang Arabic na nanggaling sa salitang ugat na aslama na nangangahulugang ng kapayapaan, kusang pagsuko at kalooban ni Allah at pagsunod sa kanyang mga kautusan. A. Jainismo. B. Budismo. C. Sikhismo. D. Islam. Number 3, ito ay may pinakamalaking bilang sa lahat ng mga relihiyon sa mundo. A. Islam. B. Kristyanismo. C. Judaismo. D. Budismo. Number 4, ito ay isa sa mga relihiyon sa India at ayon sa Veda, ito ay itinatag ni Saba. A. Judaismo. B. Hinduismo. C. Jainismo. D. Budismo. So, sa number 5, 6, 7, 8, magbigay ng ibigay ang apat na relihiyon sa Timog Asya. 9, 10 naman, magbigay ng dalawang relihiyon sa Timog Asya or Timog Kanlurang Asya. So, pakipasa po paharap ang mga papel ninyo at ako na po ang mag-check. At bago po tayo magsiuwian, pakilabas po ang inyong kwaderno at may takdang aralin po. So, isulat niyo po sa inyong kwaderno ano ang papel na ginampanan ng relihiyon sa buhay ng tao sa ating bansa. Naisulat na po.